Ayan, magandang araw muli sa lahat. So, ngayong araw, tatalakayin naman natin yung kahulugan, kahalagahan at mga sangkap ng dula. So, ano nga ba yung dula? So, ayon dito, ito ay hango sa salitang Griego na na drama o salitang drama na nangangahulugang gawin o kilos. Ito ay base sa salitang Griego. So, ito ay isang pampanitikang panggagay sa buhay upang maipamalas sa tanghalan. So, pag sinabi natin tanghalan, ito ay isinasabuhay. Ayon naman kay Aristotle, ito raw ay isang imitasyon o panggagagad ng buhay. So, kung mapapansin ninyo ay pare-parehas lang sila ng definasyon. So, sabi naman ni Rubel, ito raw ay isa sa maraming paraan ng pagkukwento. Ito ay makukonsidera nating pagkukwento sapagkat ito ay nagsasabuhay sa isang istorya sapagkat ito ay may kaakibat na kwento, pinoportray o isinasabuhay ang isang kwentong normal natin or normally is nababasa lamang natin. Ang sabi naman ni Sauko, ito ay isang uri ng sining na may layuning magbigay ng makabuluhang mensahe sa manonood sa pamamagitan ng kilos ng katawan, dialogo at iba pang aspeto nito. So, ang sabi ni Schiller at Madame de Stael, ito ay isang uri ng aktang may malaking bisa sa diwa at ugali ng isang bayan. Ayan, so kung mapapansin nyo ay iba't iba ang kanilang mga definasyon, ngunit may pagkakatulad lamang. Ngayon alamin natin yung kahalagahan ng dula. So gaya nga ng ibang panitikan, karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. So inaangkin nito ang lahat ng katangiang umiiral sa buhay gaya ng mga tao at mga suliranin. At syempre, inilalarawan nito ang mga damdamin at pananaw ng mga tao sa partikular na bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. So, dako tayo dito sa mga sangkap na mayroon ng isang dula. So, syempre meron tayong simula, gitna, at wakas. Kalimitan, gano'n naman ang kabuuan ng isang kwento. So, ang makikita natin sa simula, syempre meron tayong mga tauhan, tagpuan, suliranin, or sulyap na suliranin. Sa gitna naman nariyan ang saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasugdulan. Sa ating wakas, nandito na yung ating kakalasan o kalakasan at kalutasan. Ngayon, sino-sino nga ba yung mga tauhan na pwede natin makita doon? So, syempre, ang ganap ng ating mga tauhan sa isang dula ay sila yung mga kumikilos o gumaganap sa karakter na nagbibigay buhay sa isang dulaan. So, sila ay isang malaking parte ng isang dulaan sapagkat dahil sa kanila o sa pamamagitan nila nagkakaroon ng buhay ang isang dulaan o isang kwento. Ang tagpuan naman ay tumutukoy sa panahon at puok kung saan naganap ang mga pangyayaring isinasaad. So, sabi ko sa inyo, ang isang dulaan o pagtatanghal, nangyayari ito sa kung saan sila nagtanghal. Kagaya na lamang ng kung anong panahon at puok ito naganap. So, ito yung tagpuan. Ang sulyap naman na suliranin, itong mga tinatalakay natin ay nasa parte pa lang or nasa bahagi pa lang ito ng simula. So, yung sulyap na suliranin naman, ito ay ang pagpapakilala sa problema ng kwento. So, kaya nakalagay siya dito sa ating simula kasi mababatid na natin kung ano nga ba yung magiging problema dito sa kwentong ating binabasa o pinapanood. So, kaya siya tinawag na sulyap na suliranin lamang siya kasi panimula pa lang niya. Ibig sabihin is parang nararamdaman mo pa lang or nahihinuha mo na, naiisip mo na kung ano yung posibleng problema sa kwentong ito. So, ito ay ang pagpapakilala sa problema ng kwento, pagsasalungatan ng mga tauhan o kaya suliranin ng tauhan na sarili niyang gawa. So, ayan, nababanggit or napapansin na natin ang magiging problema sa dulo base sa ating nasulyapan dito sa ating simulang bahagi ng kwento.
Saglit na kasiglahan, ito'y bahagi na ng ating bahagi ng dula. So ito ay ang saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan. So meron tayong mga parte ng isang kwento kung saan tayo ay umaalis sa bahaging malungkot, may problema. So kaya siya tinawag na saglit na kasiglahan. Ang tunggalian naman ay ito naman yung puntong sumusubok na sa katatagan ng mga tauhan. So dito pinakamatindi at pinakamabugso ang damdamin o ang pinakasukdulan ng tunggalian. So nandito na yung pagbabangayan or pagkakaroon ng argumento ng ating mga tauhan. So mapapansin niyo sa isang kwento, nandito na yung pinaka-exciting part. Kasi dito na nagkakaroon ng intense confrontations, ng intense emotion, extreme emotions, kung saan naglalabas na ng ma di matatawarang emosyon yung ating mga karakter at nagkakaroon naman tayo ng di matatawarang reaksyon bilang isang manonood. Meron tayong tinatawag na 4 na uri ng tunggalian. So, isa na rito, una ay ang tao laban sa tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan. So, hindi lang tayo pwedeng mag-focus sa isa. So, pag sinabing tunggalian, depende sa kung ano yung kwento. So, meron tayong 4 na uri. So, pwede dyan tao, sarili, lipunan, at kalikasan. So, yun ay depende sa kwento na iyong binabasa. Ang kasukdulan naman ay ito naman yung puntong sumusubok sa katatagan ng tauhan. So, dito pinakamatindi at pinakamabugso ang damdamin o ang pinakakasukdulan ng tunggalian. So, kung kanina, meron na tayong tunggalian na naranasan, dito sa kasukdulan, ito na yung sobrang intense. Ito na yung parang malapit na sa sukdulan. So, kung kanina, nagkaroon pa lang ng intense argument, nagkaroon pa lang ng tension. So, dito naman sa kasukdulan, sobra-sobra na. Alam niyo yung parang ma-reach na nila yung limitations nila kapag dito na tayo dumako sa kasukdulan. Ang sunod naman, ito na ay bahagi ng ating pinakahuling part or kasukdulan. Nandito na makikita na natin ang kakalasan or ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa tunggalian. So, di ba, pagka ang isang kwento ay nagkakaroon na tayo ng intense emotions or nagkakaroon na tayo dun sa part ng kung saan nagkakaroon na ng mga debates, like alam na natin na nandun tayo sa kalagitnaan, di ba? Malapit na tayo sa sukdulan kasi nagkakaroon na ng tensions, nagkakaroon na ng yung may tutukoy na climax. Okay? So, dito sa kakalakasan or kakalasan, dito na yung parang foresee na nila or nakikita na nila yung possible solutions dun sa problem or sa problema na meron dun sa isang kwento na yon. So, iisip na nila or parang naiisip na nila kung ano yung solusyon dun sa suliranin o sa problem ng kwento. And then, dito naman sa kalutasan, so from the word na kalutasan, so dito na nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. So, ayan. Ito yun na yung pinaka-end of the story. So, kung mapapansin ninyo, dun sa climax, dun yung parts kung saan nagkakaroon tayo ng intense mixed emotions or nagkakaroon tayo ng may mga kwento kasi na nagkakaroon tayo ng violent reactions based sa kung paano natin na-interpret yung kwento, nagkakaroon tayo ng panggigigil, meron tayong sobrang happenings or happiness, meron tayong sobrang irritations, anger. So, based yun dun sa pinakita dun sa climax. Kasi kaya siya na-consider na climax kasi nandun yung intense emotions. Pero, pag sinabing climax, hindi pa yun yung end of the story. So, kasi
bago pa yon or pagkatapos nun, nandun pa yung parang possible solution, yung kakalasan, and then kalutasan kung saan dito na nagkaroon na tayo ng um, end of the story or nasolusyonan na natin, natapos na natin yung problem sa isang story or sa isang eksena. Ayan, so hanggang dyan lamang po yung ating aralin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Unawain at panoorin at unawain mabuti yung ating aralin na tinalakay ngayon sapagkat ito po ay mapapasama po sa ating pagsusulit. So, ayan, maraming salamat muli sa inyong lahat.